narinig po natin sa ating unang pagbasa ang ilan sa mga huling habilin ni Moises sa mga Israelita bago ito pumasok ng Promised Land. Ito'y matapos din ang pagkaalipin nila sa Ehipsyo. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang pinakadiin ng mga habiling ito ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang dahilan ay sapagkat sa mahabang panahon, naging alipin nga po ang mga Israelita sa Egypt. And so for many years, Egypt was governing their lives. Kung anong susuotin nila perhaps, kung anong kakainin nila, kung saan sila dapat naroon, pati mga pananaw nila. Kasi bihag nga po sila. At ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang 10 taon, hindi lamang po 40 taon. Daang-daang taon ang pinag-uusapan po natin dito. And so imagine, lalong-lalo na yung mga ipinanganak ng sa Egypt na. Ang naranasan nila ay kung paano sila pamahalaan ng mga Egyptians. Pero ngayon, pamamahalaan nila, hindi lang ang kanilang sarili, kundi ang buo nilang bayan. Na sila-sila na. And so, what Moses was trying to do here was to really start or build a nation from the scratch. At ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang iilan tao, hindi lang ito thousands. Milyon ang pinag-uusapan natin dito. That's why they needed laws. Because a society without laws will be in chaos. Ang isang komunidad na walang batas, lahat magiging batas. Bawat tao magiging batas. Ito ang gusto kong gawin. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, ito ang gusto ko, ito ang batas ko. Magkakagulo. Importante ang batas. Hindi naman nila po pwedeng i-carry over na lang yung mga batas na naranasan nila at sinunod nila sa Egypt. Dahil ito ay isang paganong bansa. Kaya, yung mga books hanggang sa Deuteronomy, ito yung paglilay down ng mga batas. Kaya nga ang tawag sa mga librong ito ay Torah, the laws, ang mga batas. Para may sundin sila na tama talaga. Dahil kumpara sa anuman na batas ng tao, ang batas ng Diyos ang siyang hindi lang mas mataas. Ito pa ay siguradong dapat, totoo at mabuti. Kaya nga, side comment lang, mapapansin po ninyo, minsan, nagsasalita ang simbahan kapag may mga batas ang ating pamahalaan na ipinatutupad o gustong ipatupad na taliwas sa batas ng Diyos. Dahil ang paggawa ng batas ay hindi naman, Lord, gagawa kami ng batas. Sundin mo ang aming batas. Hindi dapat ganun. Dapat ang paggawa ng batas. Ano ba ang gusto ng Diyos? Sapagkat sabi ko nga, yun ang mas nakatataas at yun ang siguradong para sa kabutihan, hindi lang ng iilan, hindi lang sa interes ng iilan, kundi sa interes ng lahat o ng karamihan. Kaya yun yung magsasalita ng simbahan. Tapos magtataka kayo kung bakit ang daming abusadong politiko, kung bakit ang daming mga nasisirang pamilya dahil maraming naghihiwalay. Noon pa man, isinusulong na ang divorce na yan. Kung bakit ang dami ng mga taong pasaway. Magkakaganyan nga, sapagkat yung mga batas na sinabi sa atin ng Diyos, itong sundin ninyo. Ito ang pagpili sa buhay. Ito ang papunta sa buhay na ganap at kasiyasa. Ito na yun. Ito yung manual natin, ang mga appliances. Kapag binibili natin, may manual yan. Kanino nanggaling yung manual? Dito sa manufacturer. At yun ay dapat mong sundin dahil yun ang makabubuti sa gamit na binili mo, sa gadget na binili mo. Bakit? Bakit totoo yun? Bakit dapat mong sundin yun? At bakit para sa ikabubuti ng gamit na binili mo yun? Yung may gawa ng gamit, ang gumawa nun Sino bang pinaka nakakaalam ng makabubuti doon sa gamit na binili mo, kundi yung gumawa o nag-manufacture nito? Tayo ay minanufacture ng Diyos. Hindi nga tayo minanufacture ng Diyos ng lump sum, yung maramihan. Sige, isang hulma na lang. Si Father, isang hulma na lang. Para sa mga lalaki, isang hulma. Ganyan na, pare-pareho na ang mga qualities ng lalaking yan, ang itsura ng lalaking yan, pare-pareho ng 1 bilyon. Susunod na 1 bilyon, ibang hulma naman. Hindi. Each of us, God designed uniquely. So may kanya-kanya tayong manual. Pero ang overall manual natin ay nakasulat sa banal na kasulatan. Yun ang huwag natin kakalimutan. So dapat, yun ang ating sundan. Now, sa ating ebanghelyong napakinggan, narinig naman natin, kaugnay nito,
Ang sabi ni Kristo, sa pagsunod sa Kanya, dapat limutin natin ang ating sarili at buhatin natin ang ating krus. Anong dapat na interpretasyon natin dito? Madalas ang sinasabi ng iba ay may problema ako sa negosyo ko, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa kalusugan ko. Yun yung krus ko. Maybe. Pero hindi yun ang eksaktong sinasabi ng Panginoon dito sa palagay ko. Kasi paano kung wala naman sakit? Paano kung wala ka namang malaking problema? Di wala kang krus. So dapat maghanap ka ng krus, ganun ba yun? Para makasunod ka kay Jesus. Hindi lang ito about problema, ha? Hindi lang ito about pagsubok, hindi lang ito about ganun, ha? Besides, ang sinasabi dito araw-araw, ano gusto mo araw-araw? Wala nang tigil yung sakit mo? Gusto mo araw-araw, wala nang tigil yung problema mo sa asawa mo? Hindi naman, di ba? So yung sinasabi dito, pagbubuhat ng krus at paglimot sa sarili, araw-araw, ay hindi lamang sumisentro sa mga problema. Ang ibig sabihin ni Kristo dito, na limutin ang sarili, buhatin ang krus araw-araw, ay ang sumunod talaga tayo sa batas ng Diyos. Yung sumunod talaga tayo sa kalooban ng Diyos. Alam ko, naisip mo, parang madali. Hindi madali ito kung siseryosohin natin. Lalong-lalo na kung ikakabit mo yung sinabi ng Panginoon, araw-araw, daily. Ibig sabihin, consistent. May pumunta dito, biyuda, may 2 anak na batang-bata pa. Nag-confide lang tungkol sa problema. Naawa ako. So, may binigay akong tulong sa kanya. Na nung una, ayaw niya talaga. Pinilit ko lang kasi nakakawa. Knowing her story, ang dami nang naging problema eh. Pagkatapos ng ilang araw, I think, pagkapasko lang nun eh. Nag-text dun sa isa sa mga workers natin na nakilala niya dito. Sumasakit daw ang tiyan ng anak. So, appendicitis. So, nagpadala po tayo ng tulong. Namatay naman yung anak niya kasi yung appendix puputok na. Ang naisip ko noon, siguro dahil sa kahirapan, baka lang hindi na-prioritize sa ospital. Something like that. And so, knowing her story before that, tapos namatay pa yung anak niya, mas lalo ako naawa. Binigay ko yung number ko. So, kapag kailangan mo ng tulong, sabi ko, huwag ka nang dumiretso sa worker namin sa akin na papadalan kita ng tulong. Ganon. Tapos ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Yan ang marahil ang pinakamatinding pagsubok sa buhay mo. Kasi naalala ko yung storya niya. Tapos yun pa, namatay yung anak niya. 2 lang yung anak niya. Sa tulong ng Diyos, tutulungan kita. Para yun na ang pinaka-huling matinding pagsubok ng buhay mo. So, pinalibing pa natin yung anak. After few days lang at few weeks lang ang pinag-uusapan natin dito. Namatay naman yung nanay or tatay, basta magulang niya namatay sa probinsya. By the way, malayo yung probinsya nila, tapos dito nangungupahan sila sa may buntok pa. Something like that. So, tinulungan natin para makapunta ng probinsya. Nung nandun sa probinsya, kailangan ng pampalibing, kulang daw. Tulungan uli natin. So, nakabalik na dito. Nandito na, after a few days, siya naman nagkasakit. At hindi biro yung sakit, May mga resibo naman eh. Kasi kinakausap ko naman. Okay? Tinulungan natin, pinang-hospital, pangpagamot, ganon. Few weeks after, natusok yung anak niya. Katetano. So kailangan saksakan, padala, tulong. Namatay din. Yung una niyang anak, siguro baka hindi daw ako maniwala. Pinadala pa niya yung picture, patay nga. So ito, ayoko naman sabihin, padala mo akong picture. Eh baka, yung anak na niyang lumitaw sa akin dito, patay nga ako. So nagpadala tayo ng tulong para maipalibing din. Yun. Tapos, ngayon, nasa ospital na naman siya. Alam niyo, at one point, medyo nagduda na rin ako. Pero, naisip ko, ikaw ba, Father Fidel, ay nagdududang talaga o napapagod ka na lang tumulong sa kanya? Kasi kapag umiilaw yung cellphone ko, kumakabahan ako, tinakabahan ako. Dito ko napatunayan na mayroong mas mahirap sa pagiging mabait. Mahirap na yung maging mabait. Ang mas mahirap sa pagiging mabait, yung manatili kang mabait. Mahirap magpatawad. Mas mahirap yung manatili kang nagpapatawad. Mahirap magbigay, pero mas mahirap yung manatili kang nagbibigay. Mahirap magpakumbaba, mas mahirap yung manatili kang mapagkumbaba. In the same vein of thought na mahirap manatiling mabuting asawa. Sa dami ng tukso ngayon. Mahirap manatiling mabuting ama, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. Diba?
Lalo pat meron tayong sariling batas. Yung batas na, hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ang pwede kong itulong. Pagkatapos ng pasensyahan na tayo. At least tumulong na ako sa'yo. Isang beses lang kita patatawarin, ha? Pag umulit ka, wala na. Ito yung kondisyon ko para mahalin ka. May sarili kasi tayong batas. Pero paano kung sinasabi sa atin ng Panginoon, ang sundin mo, hindi yung batas mo, kundi yung batas ko. Ikaw ba, Father Fidel? Tinanggihan ko. Ikaw ba, Father Fidel? Sinabi ko, hindi na kita patatawarin. Dami mo ng kasalanan. Ikaw ba, Father Fidel? Hindi ko pinagsyakaan. Ang pinanukat ko ba sa'yo ay ang panukat mo o ang panukat ko? Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-ingat. Sabi nga natin, walang manloloko kung walang paloloko. Mag-ingat din. Hindi ko sinasabing magpa-abuse tayo, ha? Ang sinasabi ko ay huwag naman ding maging hadlang yung pag-iingat natin o maging yung takot natin na isagad pa kung ano yung kaya natin. Isagad pa yung kabutihan natin. Isagad pa yung pagsunod natin sa Diyos. Ito yung paglimot sa sarili eh. Kasi we oftentimes think of it, denying oneself. Dinideny ko yung sarili ko ng pagkain, movie na gusto ko, fasting. Hindi denial ito of something. Denying oneself ito. Ikaw mismo, ako mismo. Yung gusto ko, yung batas ko. Kaya sa totoo lang, yung pagsunod kay Kristo, hindi talaga madali. Ito yung krus talaga. Nevertheless, hindi ito mananatiling mahirap. This reminds me of someone na for 40 days, pag Lent, di siya kumakain ng karne. Kaya ba natin yon? Pero talagang kumakain siya dati. Paborito niya dati ang karne, okay? Lalong-lalo na yung Lent ay natatapat pa sa mga reunion, sa mga bakasyon, yan. Hindi talaga siya kumakain ng karne. Alam niyo, nagagawa naman niya. Hanggang sa isa, dalawang Lenten season na ganon, tatlong, nasanay na siya na hindi kumakain ng karne. Mahirap isagad yung pagpapakaputi. Pero kapag nasanay na tayo, magiging madali na para sa atin. Ito na yung sinasabi ni St. Paul na hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo. Ito sana mga kapatid, ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang na ito. Every single day